May mga gabi na hindi mo kayang ipikit ang iyong mga mata dahil ang bigat ng mga iniisip ay parang mga kadena na hindi maputol. Habang ang iba'y natutulog, ikaw ay gising, sinusubukang pigilan ang takot na sumisigaw sa loob mo. Akala ng mga tao malakas ka, pero sa katahimikan ng iyong kwarto, bumabagsak ang lahat ng pader na itinayo mo para magmukhang matatag. Hindi nila alam ang bigat ng kaba sa dibdib mo, ang paghinga mong pilit na pinapakalma ang bagyo ng pag-aalala. At sa puntong ito, may bulong na hindi mo inaasahan. Ang Diyos ay hindi natutulog. Isipin mo, lahat ng kinatatakutan mo, lahat ng hindi mo makontrol, lahat ng iniisip mong magwawasak sa iyo, hawak niya. Hindi ba nakakayanig isipin na ang mismong Diyos na lumikha ng sansinukob ay nakatingin sa iyo ngayon? Nakikita ang bawat patak ng pawis sa noo mo, bawat panginginig ng iyong kamay. Akala mo ba walang nakakaunawa? Siya ang nakakakita. At ang masakit na katotohanan, habang ikaw ay naguguluhan, may mga pangako siyang matagal nang nakasulat para sa iyo, pero binaliwala mo dahil mas pinili mong paniwalaan ang takot kaysa ang salita niya. Gusto mong malaman ang pinakamasakit? Hindi ang mga problema ang sumisira sa iyo, kundi ang kawalan ng tiwala. Ilang ulit ka nang binalaan ng kasulatan na huwag mangamba at ilang ulit mo ring pinili ang kabaligtaran. Kaya't ngayon, unti-unti mong nararamdaman na parang kinakain ka ng sarili mong isip. Ngunit dito pumapasok ang hindi inaasahan. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng pahinga, siya mismo ang pahinga. Kapag ang puso mong sugatan ay kumapit sa Kanya, ang alon ng pag-aalala ay hindi na may kapangyarihan na lunurin ka. Hindi mo ito narinig sa simbahan, hindi ito sermon na basta tatagos at lilipas. Ito ay hamon diretso sa iyo. Hanggang kailan mo hahayaang ang pagkabalisa ang magdikta ng bawat galaw mo? Hanggang kailan mo itatago ang pagod na hindi na kayang itago ng iyong katawan? Ang Diyos ay handang gawing kapahingahan ang mismong bagay na kinatatakutan mo. Ang mismong kaba na nagpupuyat sa iyo, siya ang magbabaligtad niyan at gagawing katahimikan. Ngayon, isipin mo ang sarili mong nakatayo sa harap ng dagat ng problema. Ang mga alon ay mataas, nakakatakot, parang wala nang bukas. Ngunit biglang may tinig na dumadagundong, "Tigil!" At ang dagat ay tumahimik. Hindi ba't iyon ang mismong Diyos na tinatawag mong Ama? Hindi ba't siya ang nagsabing, "Lumapit sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan?" Ang tanong, maniniwala ka ba o hahayaan mong lamunin ka ng takot hanggang sa huli? Dahil may katotohanan na hindi mo maaaring takasan, ang Diyos ay gumagalaw hindi sa oras ng iyong kagustuhan, kundi sa tamang oras ng kanyang plano. At kung ngayon ay nakararamdam ka ng bigat na parang hindi na matatapos, baka ito ang mismong sandali kung kailan ipinapakita niya sa iyo. Hindi ikaw ang sagot, ako ang sagot. Kapag dumating ang puntong iyon, ang lahat ng iniisip mong magtatapos sa pagkawasak ay magiging simula ng pinakatahimik na pahinga na hindi mo pa naranasan. Huwag kang magkamali, hindi ko sinasabing mawawala ang problema mo sa isang iglap. Pero narito ang hindi mo maitatanggi, kahit ang bagyo ay may hangganan. At kapag ang Diyos ang nagsabing tama na, lahat ng alon ng pagkabalisa ay luluhod sa kanyang kapangyarihan. Ang tanong ay simpleng ngunit matalim. Pipiliin mo bang maniwala o patuloy mong hahayaang ang pagkabalisa ang magnakaw ng bawat oras ng buhay mo? Ito ang hindi komportabling katotohanan. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi para sa mga nag-aalinlangan, kundi para sa mga handang sumuko sa Kanya. Kung sa kabila ng lahat ng kaba ay pipiliin mong lumapit, matitikman mo ang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng pera, gamot o kahit sino. At kapag dumating ang araw na iyon, mauunawaan mong ang pagkabalisa ay hindi kailanman naghari. Pinahintulutan lang ng Diyos na ipakita sa iyo na siya lamang ang tunay na pahinga. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito ang mga salita mula sa Mateo 10:28. At ito ang isa sa pinakamatinding pangako na iniwan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod.
Walang paligoy-ligoy, walang kondisyon na mahirap abutin. Isang paanyaya lamang kung ikaw ay pagod, kung ang bigat ng mundo ay nakapatong sa iyong balikat, may isang lugar kung saan makakatagpo ka ng tunay na kapahingahan at yon ay sa Kanya lamang. Sa panahon ng Biblia, ang bigat na binibitbit ng mga tao ay hindi lamang pagod sa katawan. Ang mga Israelita ay nabubuhay sa ilalim ng bigat ng batas, ng pagkondena, ng pang-aapi ng mga Romano. Sila'y laging takot, laging naghahanap ng kaligtasan, ngunit tila walang lunas. At sa gitna ng takot at pasanin, dumating si Jesus na may salitang ibang-iba. Hindi niya sila inalok ng mas magaan na gawain, kundi ng isang kalayaan na hindi pa nila nararanasan. Kung iisipin, ang mismong oras na binigkas ni Jesus ang pangakong ito ay panahon ng kaguluhan. Ang mga tao ay nahahati, ang bansa ay tila walang katiyakan at bawat isa'y nagdadala ng sarili nilang laban. Ang bigat na iyon ay kapareho ng bigat na dinadala mo ngayon. Mga alalahanin sa hinaharap, kawalan ng katiyakan kung may makakain bukas, takot sa sakit, pagod sa paulit-ulit na pagkatalo sa buhay. Ang kasaysayan ng mga Israelita ay hindi lamang nakasulat sa lumang aklat. Ito'y salamin ng ating kasalukuyan. At dito lumilitaw ang bigat ng pangakong ito. Hindi ito basta salita, hindi ito pampalubag-loob na panandalian. Ito'y isang tipan. Ang mismong Diyos na nagbigay ng buhay ay nagsabing Siya ang magiging kapahingahan ng lahat ng nalulunod sa bigat ng buhay. Hindi sinabi ni Jesus na aalisin niya ang lahat ng problema, kundi ipapakita niya na sa kabila ng bagyo, may lugar ng kapayapaan sa piling niya. Subukan mong isipin sa mas payak na salita ang kanyang sinabi, kung pagod ka na, halika sa akin. At ako mismo ang magiging iyong pahinga. Hindi ba't ito ang mismong hinahanap mo? Isang tahanan kung saan ang puso ay humihinga muli, kung saan ang isip ay natatahimik, kung saan ang takot ay napapalitan ng katiyakan. Ito ang pangakong hindi matutumbasan ng kahit anong gamot, pera o kapangyarihan sa mundong ito. At bakit ito napakahalaga sa iyo ngayon? Sapagkat ang ating panahon ay hindi gaanong naiiba sa kanila. Ang digmaan, ang kahirapan, ang kawalan ng hustisya, ang mga sakit na walang lunas, lahat ng ito'y umaagaw sa ating katahimikan. Bawat pamilya ay may laban, bawat tahanan ay may bigat na hindi madaling bitawan. At marahil, ikaw mismo ang saksi, ang gabi ay tila walang katapusan dahil sa iniisip mong utang, sa pangambang baka mawalan ng trabaho, o sa takot na baka mawalan ng mahal sa buhay. Ngunit narito ang katotohanan na hindi mababali. Ang salita ng Diyos ay hindi kinakalawang at ang pangako niya ay hindi nawawala sa bisa. Kung sinabi niya noon, siya ay magsasabi rin ngayon. Kung binigyan niya ng kapahingahan ang mga taong pagod sa ilalim ng batas at pang-aapi, mas lalo siyang handang bigyan ka ng kapahingahan sa gitna ng iyong modernong laban. Yung mga problemang hinaharap ng tao ay nagbabago ng anyo, ngunit ang solusyon ay nananatiling iisa, si Kristo. Tingnan mo kung paano gumagana ang pangakong ito sa praktikal na buhay. Kapag wala ka ng kakayahang bumangon, ang kanyang biyaya ang nagiging lakas mo. Kapag hindi mo alam kung saan kukuha ng sagot, ang kanyang salita ang nagiging ilaw sa iyong landas. Kapag wala nang makakaintindi sa iyong pinagdaraanan, siya ang nagiging kausap ng iyong kaluluwa sa pinakamatinding katahimikan ng gabi. Hindi ba't iyon mismo ang kapahingahan na iyong hinahanap? Hindi isang katahimikan na gawa ng tao, kundi kapahingahang galing sa Diyos na may bigat ng walang hanggan. Kaya't ngayon, malinaw ang mensahe ng kasulatan. Hindi ka iniwan ng Diyos para ikaw ay mabuwal sa ilalim ng bigat ng iyong mga problema. Ang kanyang pangako ay nakatindig bilang haligi ng katiyakan. Kung lalapit ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapahingahan. Hindi kapahingahan na pansamantala, kundi kapahingahan na sumasaklaw sa iyong buong pagkatao, sa iyong isip, sa iyong damdamin at sa iyong kaluluwa. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang paglalakbay. Dahil kung ang mga salitang ito ay totoo noon, mas lalo itong totoo ngayon.
Ngunit ang tanong na dapat mong sagutin ay ito, handa ka bang maniwala? Sapagkat sa sandaling yakapin mo ang pangakong ito, matutuklasan mong ang mismong pagkabalisa na sumisira sa iyo ay magiging tulay upang maranasan mo ang kapahingahang galing sa Diyos. At sa susunod na hakbang, makikita mo na ang pangakong ito ay hindi lamang kasaysayan. Ito'y mismong buhay na gumagalaw sa bawat isa na handang tumanggap. Kapag tumitingin ka sa paligid ngayon, mahirap hindi madama ang bigat ng mundo. May balitang puno ng digmaan, pandemya na nag-iiwan ng takot sa bawat pamilya at krisis na hindi mo alam kung kailan matatapos. Baka ikaw mismo ay isa sa libu-libong nawala ng trabaho o nakikitang unti-unting nauubos ang ipon, hindi mo na alam kung saan kukuha ng susunod na kakainin. May mga gabi na iniisip mo kung ligtas ba ang iyong mga anak sa mundong tila walang katiyakan at may mga umaga nagigising ka na parang walang lakas na magsimula. Ang kabog ng dibdib, ang paulit-ulit na pag-iisip ng pinakamasasamang senaryo, ang hindi matapos-tapos na pagkabalisa, iyan ang realidad na kinakaharap ng marami ngayon. Ngunit hindi ba't ito rin ang parehong realidad ng mga tao sa Biblia? Dokam nga mga Israelita ay laging nasa panganib, may banta ng kaaway, gutom at pagkatapon. At tulad ng nararamdaman mo ngayon, sila'y nabubuhay sa takot, nagtatanong kung may bukas pa bang maganda. Kaya't nang marinig nila ang pangako ng Diyos, hindi iyon simpleng aliw, iyon ay sandigan. Ang mismong mga salitang iyon ang pumigil sa kanila na tuluyang mawalan ng pag-asa. At ngayon, yun ding pangakong iyon ay nakatayo sa harap mo. Isipin mo si Elias sa panahon ng matinding tagtuyot. Walang ulan, walang ani, walang pagkain. Kung tutuusin, wala nang dahilan para maniwala na may pag-asa pa. Pero doon mismo ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pinadala ang mga uwak para magdala ng tinapay at karne. Ang parehong Diyos na iyon na nagbigay ng kapahingahan kay Elias sa gitna ng gutom, siya rin ang Diyos na handang kumilos sa gitna ng iyong kawalan. Kung kaya niyang pakainin ang kanyang lingkod sa gitna ng desyerto, kaya rin niyang tustusan ang pamilya mo sa gitna ng krisis ngayon. Ilan beses mo na bang tinanong ang sarili mo, nakikita pa kaya ako ng Diyos? Kapag hindi na sapat ang sweldo, kapag may sakit na hindi gumagaling, kapag ang puso ay sugatan sa mga pangyayaring hindi inaasahan, natural na magduda. Pero ang mismong dahilan kung bakit iniwan niya ang pangakong yon ay dahil alam niya na darating ang mga oras na ganito. Alam niya na mararamdaman mo ang bigat ng takot at kaya niya sinabi, lumapit ka sa akin at ako ang magiging kapahingahan mo. Hindi ba't nakikita mo ang koneksyon? Noon sila'y nahirapan sa ilalim ng mga kaaway at gutom. Ngayon tayo'y nabibigatan ng kawalan ng trabaho, pandemya, kaguluhan at pagkawasak ng relasyon. Noon, sila'y humingi ng kapahingahan mula sa Diyos. Ngayon ikaw ay tinatawag ding gawin ang parehong bagay. Ang kasaysayan at ang kasalukuyan ay nagtatagpo sa iisang punto. Ang Diyos lamang ang may kakayahang gawing kapahingahan ang mismong mga bagay na bumubulagta sa atin. Tingnan ng isang ina na hindi makatulog sa gabi, nag-aalala kung paano bubuhayin ang mga anak. Tingnan ng isang manggagawa na pinauwi mula sa trabaho at hindi alam kung saan kukuha ng pambili ng pagkain. Tingnan ng isang kabataang puno ng pangarap, ngunit nababalot ng depresyon at takot sa hinaharap. Sa lahat ng sitwasyong ito, ang parehong mensahe ay umaalingaw-ngaw. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi nakatali sa kalagayan mo, kundi sa kanyang pangako. Kaya kapag sinabi niyang bibigyan kita ng kapahingahan, hindi ibig sabihin mawawala lahat ng problema, kundi sa gitna ng problema may puwang ng katahimikan na siya lamang ang makakapagbigay. Kapag nakikita mong gumuho ang lahat ng inaasahan mong sandigan, trabaho, pera, relasyon, dun lalong nagiging maliwanag ang liwanag ng kanyang salita. Sapagkat ang tunay na kapahingahan ay hindi galing sa mundong ito. Ngayon, isipin mong maranasan ang pangakong ito sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Habang ang iba ay nauupo sa takot, ikaw ay nakakatulog sa katahimikan ng presensya ng Diyos. Habang ang iba ay nagpapanik, ikaw ay nakakahanap ng lakas na magpatuloy.
Hindi dahil mas matalino ka o mas malakas, kundi dahil pinili mong kumapit sa Kanya na nagbigay ng pangako. Hindi ba't iyon ang mismong himala? Na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ikaw ay nagiging saksi ng kapangyarihan niya. Ngunit huwag mong isipin na ito'y basta teorya lamang. Ang pangakong ito ay praktikal at totoo. Kung kayang magbago ng isang gabi ng panalangin ang iyong pananaw, kung kayang tumigil ang kaba ng puso mo kapag ipinahinga mo ang lahat sa Diyos, hindi ba't iyon ay patunay na ang Kanyang salita ay buhay? Hindi ito abstraktong konsepto. Ito ay mismong karanasan na makikita mo sa araw-araw kung pipiliin mong maniwala. At dito pumapasok ang kagyat na hamon. Sa halip na hayaan mong lamunin ka ng balita, ng mga takot ng kabalisang parang walang wakas, bakit hindi mo subukang yakapin ang pangakong ito ngayon? Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi para sa bukas, kundi para sa mismong araw na ito. Ang tanong, handa ka bang sumuko at ipalit ang iyong pagkabalisa sa Kanyang pangako? Sapagkat sa sandaling gawin mo yon, makikita mong ang kasaysayan ng Biblia ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay salamin ng iyong kasalukuyan at higit pa, ito ang susi sa iyong kinabukasan. Ang Diyos na nagbigay ng kapahingahan noon ay siya ring Diyos na magbibigay nito sa iyo ngayon. At kapag sinimulan mong tanggapin ang katotohanan iyon, matutuklasan mong ang kapahingahan ay hindi hinahanap sa mundo. Ito ay nakikita lamang sa piling niya. May isang babae na halos sumuko na sa lahat. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho na may ngiting pilit, pero sa gabi ay hindi makatulog dahil sa bigat ng mga bayarin at takot kung paano niya mapapalaki ang kanyang 2 anak. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakatagpo siya ng isang talata. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Unay inisip niya na ito'y simpleng salita lamang. Ngunit isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-iyak, napagpasyahan niyang sambitin ang mga salitang iyon bilang panalangin. Kinabukasan, isang kaibigan na matagal nang hindi niya nakakausap ang biglang tumulong upang mabayaran ang kanyang renta. Hindi nawala ang lahat ng problema, ngunit ang takot na pumipigil sa kanya ay biglang napalitan ng kapayapaan. Isang lalaking nawalan ng trabaho ang halos magpatiwakal dahil sa bigat ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Pero isang gabi, habang nakikinig siya ng sermon tungkol sa Mateo 11:28, napaiyak siya at napaluhod sa harap ng Diyos. Kinabukasan, tumawag ang dati niyang kakilala at inalok siya ng pansamantalang trabaho. Hindi iyon marangya, ngunit sapat upang masimulan niyang bumangon muli. Sa puso niya malinaw, ang Diyos ang gumagalaw at ang kanyang pangako ng kapahingahan ay totoo at hindi lamang sa ating panahon makikita ang mga patotoo. Tandaan mo si Elias na dinalhan ng mga uwak ng pagkain sa gitna ng disyerto. Tandaan mo si Hagar na umiiyak sa kawalan ng tubig para sa anak niyang si Ismael, ngunit pinakita ng Diyos ang balon na magbibigay ng buhay. Tandaan mo ang mga disipulo na halos lumubog sa bagyo hanggang sa dumating si Jesus at sinabi, "Tigil, huminto!" Sa lahat ng pagkakataong iyon, iisa ang mensahe. Ang Diyos ay tapat at ang kanyang pangako ay hindi kailanman bumabagsak. Mayroon ding kwento ng isang kabataang babae na halos lamunin ng depresyon. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang bigat ng walang saysay na buhay. Ngunit isang gabi, habang hawak niya ang Biblia ng kanyang lola, napadpad siya sa parehong talata. Sa halip na wakasan ang lahat, napaluhod siya at umiyak sa Diyos. Mula ron nagsimula ang unti-unting pagbabago. Hindi agad nawala ang lungkot, pero nagkaroon siya ng lakas na humarap sa araw-araw. Ang mismong kapahingahan ng Diyos ang nagturo sa kanya na may pag-asa pa, isang ina na nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang anak sa ospital ang nakaranas ng parehong pangako. Araw-araw siyang natutulog sa bangko, umiiyak sa katahimikan at halos mawalan ng lakas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagod, narinig niya ang isang kapwa-ina na bumigkas ng Mateo 11:28. Bigla niyang naramdaman na parang may pumasok na kapayapaan sa kanyang puso. Ang tapang mga linggong iyon ay hindi naging madali, pero nakatayo siya ngayon at nagsasabing, "Kung wala ang Diyos, matagal na akong bumigay."
Ngunit dahil sa kanya natagpuan ko ang kapahingahan sa gitna ng ospital. Makikita mo na ang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa Biblia o sa kasaysayan. Ang mga ito'y patotoo ng mga ordinaryong tao, tulad mo, na natagpuan ang pangakong gumagana sa gitna ng kanilang pinakamasasakit na laban. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi kwento para sa piling iilan. Ito'y isang imbitasyon para sa lahat na handang isuko ang bigat na kanilang pasan. Kung kaya niyang ibalik ang pag-asa ng isang ina, kung kaya niyang palakasin ang isang ama na nawalan ng lahat, kung kaya niyang patahimikin ang isang kabataang halos lunurin ng kalungkutan, hindi ba't kaya din niyang gawin ito sa iyo? Ang kanyang pangako ay walang pinipili, walang nilalaktawan. Ang lahat ng naglalapit ng kanilang bigat sa kanya ay nakakakita ng kapahingahan. At dito, lumalakas ang katotohanan. Ang mga patutuong ito ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan, kundi paanyaya para sa iyo ngayon. Dahil kung sila ay nakakita ng kapahingahan sa gitna ng sakit, kawalan, gutom, at takot, ikaw man ay makakatagpo rin nito. Ngunit may isa pang bagay na kailangang maunawaan. Ang lahat ng patutuong ito ay patikim lamang ng mas malaking larawan. Isang larawan ng plano ng Diyos na mas malawak pa kaysa sa iniisip natin. Ang kapahingahan ngayon ay palatandaan ng mas malaking katuparan ng kanyang mga propesya na darating. Kapag sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan," hindi lamang ito pangakong personal. Ito'y bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos na tumatawid sa bawat henerasyon at bawat panahon. Ang salitang kapahingahan ay hindi lamang tungkol sa katahimikan ng puso, kundi konektado sa pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa sa simula. Tandaan na sa aklat ng Genesis, matapos likhain ng Diyos ang lahat, siya mismo ay nagpahinga sa ika-7 araw. Ang pahingang iyon ay hindi simpleng pagtigil sa paggawa. Ito'y tanda ng kasakdalan at katiyakan ng kanyang plano. At mula pa noon, ang ideya ng tunay na kapahingahan ay naging mahalagang bahagi ng propesya. Sa aklat ng Hebreo, ipinaliwanag na ang bayan ng Israel ay hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Bagamat dinala sila palabas ng Ehipto, maraming hindi nakarating sa lupang pangako, ang lupaing simbolo ng pahinga. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangako. Ipinakita ng Diyos na may darating na mas dakilang kapahingahan. Isang kapahingahan na hindi limitado sa isang lupaing pisikal, kundi sa presensya ng kanyang anak. Kaya't nang dumating si Jesus at binigkas ang mga salitang iyon, malinaw na siya ang katuparan ng matagal nang hinihintay na pahinga ng Israel. Ngayon, isipin mong mabuti, kung ang kapahingahan ay bahagi ng plano ng Diyos mula pa sa simula ng kasaysayan, hindi ba't maliwanag na ito'y may dimensyong propetiko? Ang kapahingahan na ipinangako ni Kristo ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa buong sangkatauhan. Sa Apokalipsis, makikita natin ang pangakong ang Diyos mismo ang magpupunas ng luha sa bawat mata at wala ng sakit, wala ng gutom, wala ng gabi ng pagkabalisa. Ito ang sukdulang kapahingahan, ang bagong langit at bagong lupa kung saan ang presensya ng Diyos ang ating magiging tirahan. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, mararanasan natin ang mga tanda ng kanyang kapangyarihan ngayon. Sa kasaysayan, makikita na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Babylonia hanggang sa pagbabalik sa kanilang lupa. Sa bawat paglalakbay ng kanilang kasaysayan, ang pangako ng kapahingahan ay nagpakita, hindi dahil sa kakayahan nila, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Kaya't kung ang Diyos ay tapat noon sa isang bansang paulit-ulit siyang tinalikuran, paano pa kaya siya magiging tapat sa iyo na ngayon ay humahawak sa kanyang salita? Kapag tiningnan mo ang ating panahon, makikita mong ang mga pangyayari ay hindi malayo sa mga propesiyang binanggit sa Biblia. May mga digmaan, kaguluhan, sakuna at gutom na nagpapaalala na tayo'y nasa huling yugto ng kasaysayan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pangako ng kapahingahan ay lalong nagiging mahalaga
Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nangakong gagabayan ka sa araw-araw, kundi tiniyak din niyang may darating na araw na lahat ng kabalisahan ay tuluyang matatapos. Ito'y hindi lamang salita ng aliw, ito'y deklarasyon ng Diyos na ang kanyang plano ay hindi mapipigilan. Kung ang mga propesiya tungkol sa pagdating ni Kristo ay natupad, kung ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay naganap ayon sa sinabi ng kasulatan, hindi ba't may katiyakan din na ang kanyang pangako ng kapahingahan ay mangyayari? Ang mga propeta tulad ni Isaias ay nagsabi ng panahon kung kailan ang lobo at ang kordero ay magsasamang walang takot, panahon ng ganap na kapayapaan. Ang mga salitang iyon ay nagsisilbing ilaw na nagsasabing ang kapahingahan na naranasan natin ngayon kay Kristo ay patikim lamang ng darating na ganap na katuparan. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin, ang bawat oras na nararamdaman mong bumibigat ang iyong loob, ang bawat gabi na iniiyakan mo ang iyong sitwasyon ay bahagi ng mas malaking larawan. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa iyong panalangin, siya ay gumagalaw sa loob ng kanyang dakilang plano. Ang may alon ng pagkabalisa na sa tingin mo'y sisira sa iyo ay ginagamit niya upang ipakita na siya lamang ang totoong kapahingahan. At kung ikaw ay nakararanas ng kapahingahan ngayon, kahit sandali lamang ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, alalahanin mo na ito'y palatandaan ng mas malaking bagay na paparating. Ang iyong personal na laban ay hindi hiwalay sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kapahingahan na nararanasan mo sa panalangin, sa pananampalataya at sa kanyang salita ay konektado sa propesiyang magtatapos sa bagong langit at bagong lupa. Kaya't huwag mong isipin na maliit ang halaga ng pangakong ito. Kapag sinabi ng Diyos na gagawin niyang kapahingahan ang iyong pagkabalisa, hindi lamang ito tungkol sa iyong problema ngayon, kundi bahagi ng eternal na larawan ng kanyang kaligtasan. At kung ang mga bansa at kasaysayan ay hawak niya sa kanyang kamay, mas lalo pa ang iyong buhay. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan ng mundo, may katiyakang naghihintay, isang kapahingahan na walang hanggan. Ngunit habang hinihintay natin iyon, siya mismo ang ating kapahingahan dito at ngayon. Ang tanong ay simple, tatanggapin mo ba ang bahagi ng walang hanggang pangakong iyon sa araw na ito? May mga sandali na kahit hawak mo ang pangako ng Diyos, parang mas malakas pa rin ang bulong ng pagdududa. Ilang beses mo nang inulit sa iyong sarili na bibigyan ako ng Panginoon ng kapahingahan. Ngunit pagbangon mo sa umaga, naroon pa rin ang bigat, naroon pa rin ang problema, naroon pa rin ang kaba. At doon ka nagsisimulang magtanong, kung tunay ang pangako, bakit parang wala akong nakikitang pagbabago? Kung siya ay nagsabi na may kapahingahan, bakit ang gabi ko'y puno pa rin ng pag-iyak at ang puso ko'y walang tigil sa pagkabalisa? Hindi mo kailangang ikahiya ang mga tanong na iyon. Sapagkat kahit ang mga propeta at banal sa Biblia ay nagtanong din. Si Habakuk ay sumigaw, "Hanggang kailan, Panginoon, ako'y tatawag ng tulong at hindi mo ako dinidinig?" Si Jeremias ay nagreklamo na parang iniwan siya ng Diyos. Si Job ay umiyak na parang wala ng katuwiran sa lahat ng kanyang dinanas. At kung sila na nakakita ng mga himala ay nagtanong, paano pa kaya ikaw na araw-araw hinaharap ang bigat ng mundo? Ang pagdududa ay hindi tanda na wala kang pananampalataya, kundi isang tanda na ikaw ay tao na naghahanap ng sagot. Ngunit dito pumapasok ang matinding katotohanan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kanyang presensya. Ang mga oras na tila walang sagot ay madalas na panahon ng kanyang paghahanda. Isipin si Abraham na umasa sa pangako ng anak. Lumipas ang mga taon at tila wala pa ring katuparan. Ilang gabi kaya niyang iniyakan ng pangako. Ngunit nang dumating ang oras ng Diyos, ipinanganak si Isaac bilang tanda na ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kung tatanungin mo, bakit ako nagdurusa kung totoo ang kapahingahan? Ang sagot ay ito, ang oras ng tao ay hindi oras ng Diyos. Para sa atin lahat ay dapat agad. Para sa Kanya lahat ay laging nasa tamang panahon.
Habakuk 2:3 ay nagsasabi, "Bagaman nagluluwat, hintayin mo, sapagkat walang salang darating, hindi maghuhuli. Kaya't kahit pakiramdam mo'y huli na, para sa Diyos ay laging tama ang oras." Ngunit hindi lamang oras ang sinusubok ng Diyos, kundi ang ating puso. Marami ang nagkakamali sa pag-aakalang lahat ng kanilang ninanais ay pangako ng Diyos. Ngunit ang totoo, hindi lahat ng gusto natin ay ipinangako niya. Kapag sinabi niyang kapahingahan, hindi ibig sabihin mawawala lahat ng bagay na nakakasakit sa atin, kundi may katiyakan na sa kabila ng sakit ay may presensyang magbibigay ng lakas. Kapag sinabi niyang kapayapaan, hindi ibig sabihin titigil ang lahat ng gulo, kundi mararanasan mong tahimik ang kaluluwa mo kahit sa gitna ng unos. Tingnan mo si Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid, itinapon sa kulungan at nakalimutan ng mga taong dapat sana'y tutulong sa kanya. Ilang taon siyang nabuhay na parang nakalimutan ng Diyos. Ngunit sa huli, doon niya nakita na ang lahat ng iyon ay daan upang siya'y maging instrumento ng pagliligtas sa kanyang pamilya at sa buong bansa. Ang kanyang mga tao ng paghihintay at pagdurusa ay naging pintuan para makita ang katapatan ng Diyos. Kaya't kung pakiramdam mo ngayon ay tila walang sagot, huwag mong isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Ang mismong katahimikan ay maaaring kanyang paraan upang hubugin ang iyong tiwala. At sa oras na iyon, makikita mo ang kaibahan ng pagnanasa ng tao at pangako ng Diyos. Ang pagnanasa ng tao ay laging nakatuon sa agarang lunas. Ngunit ang pangako ng Diyos ay nakatuon sa pangmatagalang kaligtasan. Ngayon, maaari mong itanong, hanggang kailan ako maghihintay? Ang sagot ay simple, ngunit masakit tanggapin, hanggang sa dumating ang oras ng Diyos. At habang naghihintay, ang kapahingahan ay hindi darating sa pagtakas mula sa problema, kundi sa pagtitiwala na siya ang may hawak ng lahat. Hindi ito madaling lunukin, ngunit ito ang katotohanan. Kung ang Diyos ang nangako, siya ang may kapangyarihang tuparin. Kaya't huwag mong hayaan na ang iyong pagdududa ay maging tanikala na maglalayo sa iyo mula sa Kanya. Sa halip, gawing tulay ang iyong mga tanong upang mas lumalim ang iyong tiwala, sapagkat ang Diyos ay hindi natitinag sa iyong pag-aalinlangan. Siya'y tapat kahit ikaw ay mahina, at kapag dumating ang oras na makita mong tinupad niya ang Kanyang salita, maunawaan mo na ang lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, lahat ng tanong ay may layunin upang matutunan mong siya lamang ang tunay na kapahingahan ng iyong kaluluwa. Kung hanggang na ngayon ay dala mo pa rin ang bigat ng pagkabalisa, panahon na upang makita mo kung paano isinasabuhay ang pangako ng Diyos sa bawat araw. Hindi sapat na marinig lamang ang Kanyang salita, kailangan itong maging laman ng iyong pamumuhay. Ang pangakong lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan ay hindi isang magandang kasabihan lamang. Ito ay hakbang na dapat mong sundan, isang paanyaya na may kasamang aksyon. Unang hakbang, hayaan mong ang Kanyang pangako ang maging tinig na inuuna mo sa bawat araw. Kapag bumangon ka sa umaga at agad na bumuhos ang mga iniisip ng takot at problema, itigil mo muna ang lahat at bigkasin ang salita niya ng malakas. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang aking kapahingahan. Hindi ko kakayanin mag-isa, pero naniniwala akong hawak mo ako ngayon. Ang simpleng pagbibitiw ng mga salitang iyon ay parang espada na pumuputol sa mga tanikala ng kaba. Ikalawang hakbang, dalhin sa panalangin ang lahat ng bagay, kahit ang pinakamaliit na alalahanin. Madalas, iniisip ng tao na ang Diyos ay nakikinig lamang sa malalaking bagay, mga sakit na walang lunas, mga suliraning hindi na kayang solusyonan ng tao. Ngunit ang katotohanan, siya'y Diyos na nakikinig kahit sa pinakamaliit na detalye. Kapag hindi ka makatulog dahil iniisip mo ang kinabukasan, ilapit mo yun sa Kanya. Kapag nag-aalala ka kung paano matatapos ang linggo nang hindi nauubusan, ilapit mo rin iyon. Ang pagsuko ng lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay pagsasanay ng puso na kumapit sa Kanya. Ikatlong hakbang, palitan ang takot ng pagpapasalamat.
Oo, mahirap magpasalamat kapag wala ka pang nakikitang pagbabago, ngunit ang pagpapasalamat ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Kapag sinabi mong, "Salamat Panginoon, dahil alam kong tutuparin mo ang iyong pangako," ipinapakita mong ang tiwala mo ay hindi sa nakikita, kundi sa kanyang salita. At sa tuwing pinipili mong magpasalamat sa gitna ng bagyo, doon ka nakakaranas ng kakaibang kapahingahan, isang kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo. Ika-4 na hakbang. Sanayin ang iyong isip na kumapit sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa bulong ng takot. Kapag pumasok sa isip mo ang mga salitang hindi mo kaya, wala ng pag-asa o iniwan ka na ng Diyos, agad mong palitan ng mga talata, "Hindi niya ako iiwan o pababayaan. Siya ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Ang kapayapaan niya ay higit sa lahat ng pangunawa. Ang bawat pagpalit ng kasinungalingan ng kaaway sa katotohanan ng Diyos ay hakbang tungo sa kapahingahan. Ika-5 hakbang. Gumawa ng konkretong hakbang ng pagtitiwala. Kung ang takot mo ay tungkol sa pinansyal, humanap ng maliit na paraan upang ipakita mong naniniwala ka sa probisyon ng Diyos. Magbigay kahit kaunti sa nangangailangan bilang tanda na siya ang tunay na tustos. Kung ang takot mo ay tungkol sa pamilya, ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng pananalita ng pag-ibig at hindi ng galit. Kung ang takot mo ay tungkol sa kalusugan, ipakita ang tiwala sa pamamagitan ng panalangin at pagpapahalaga sa katawan na ibinigay niya. Ika-6 na hakbang. Hanapin ang kapahingahan hindi lamang sa loob ng iyong silid, kundi sa presensya ng Diyos kasama ng iba. Ang kapahingahan ay lumalalim kapag nakikibahagi ka sa pananalangin at pananampalataya ng iba pang naniniwala. Kapag nakikita mong hindi ka nag-iisa, ang bigat na akala mo'y hindi mo kayang buhatin ay nagiging magaan. Ang sama-samang pananampalataya ay nagiging patunay na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng kanyang bayan. At ang pinakamahalaga, gawin mong praktikal ang kapahingahan araw-araw. Bago ka matulog, isuko mo sa Diyos ang lahat ng alalahanin mo. Huwag mong hayaan na ang kama mo'y maging lugar ng pagkabalisa. Gawin mo itong altar ng pagtitiwala. Pagmulat ng iyong mga mata, simulan mo ang araw sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang pangako. Sa bawat oras ng takot, bumalik ka sa kanyang salita. At sa bawat gabi ng luha, hayaang ang kanyang presensya ang bumalot sa iyo. Kung susubukan mo ito, matutuklasan mong ang kapahingahan ng Diyos ay hindi malayong pangarap, kundi kasalukuyang karanasan. Sa tuwing isusuko mo ang iyong mga iniisip, sa tuwing pipiliin mong magtiwala, at sa tuwing ipapasa Diyos mo ang lahat, mararanasan mo ang isang katahimikang hindi kayang ibigay ng mundo. At dito magsisimula ang tunay na pagbabago. Ang kapahingahan ay hindi lamang salita sa Biblia, kundi buhay na dumadaloy sa iyo araw-araw. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, handa ka bang subukan ang pangakong ito ngayong mismong araw? Handa ka bang ilagay ang lahat ng iyong bigat sa kanyang mga kamay? Sapagkat sa oras na gawin mo iyon, hindi lamang kapahingahan ang iyong mararanasan, matutuklasan mong may Diyos na higit sa lahat ng iyong iniisip, at siya ang tanging makapagpapatahimik ng iyong kaluluwa. Ngayon ay dumating na ang oras na hindi ka na lamang tagapakinig, kundi isa ng kalahok sa mismong pangakong binigkas ng Diyos. Huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito na parang isa lamang itong kwento na dinaanan ng iyong isipan. Ito ay panawagan para sa iyo, isang pagtawag na dapat mong sagutin ngayon mismo. Sinasabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, ibigay mo sa akin ang lahat ng nagpapabigat sa iyo, at ako ang gagawin kong kapahingahan ang iyong pagkabalisa. Kaya't ngayon, isantabi mo sandali ang lahat ng ingay sa paligid. Isara mo ang iyong mga mata at ilapit sa Diyos ang lahat ng iniisip mo. Ang mga utang na hindi mo alam kung paano babayaran. Ang mga sakit na tila walang kagalingan. Ang mga gabi na wala kang makitang liwanag. Ang lahat ng iyon ay ilapag mo sa paanan niya. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, hindi ko na kayang buhatin, kaya't ibinibigay ko ito sa iyo.
Huwag mong isipin na ikaw lamang ang dumaraan dito. Sa mismong sandaling ito, libu-libong tao ang nakikinig at nanonood at tulad mo. Sila man ay nagdadala ng kanilang bigat. Ngunit ngayon, sama-sama kayong tinatawag ng Diyos upang maranasan ang kapahingahan na ipinangako niya. Hindi ka nag-iisa. May isang buong hukbo ng mga tao na sabay-sabay na nagsusuko ng kanilang pagkabalisa sa Diyos. At sa sandaling ito, ang inyong sama-samang pananalig ay nagiging halimuyak na umaabot sa kanyang trono. Isipin mong inilalagay mo sa harap ng Diyos ang mismong bagay na bumabagabag sa iyo, ang kaba sa kinabukasan, ang luha na hindi maipaliwanag, ang takot na bumabalot sa iyong gabi. Isuko mo ito ngayon. Huwag mo nang antayin bukas. Huwag mong hayaan na magnakaw pa ito ng isa pang araw sa iyong buhay. Ang kapahingahan ay narito na. Ang presensya ng Diyos ay umaabot sa iyo sa mismong sandaling ito. At bilang isang hakbang ng pananampalataya, nais kong imbitahan kang magdeklara ng salita ng pananalig. Sabihin mo sa iyong puso, ako ay tumatanggap ng kapahingahan mula sa Diyos. Ang aking pagkabalisa ay kanyang pinapawi. Ang aking puso ay kanyang pinapatahimik at ang aking buhay ay hawak niya. Kung kaya mong sambitin, gawin mo ngayon. Sapagkat ang iyong deklarasyon ay hindi lamang salita, ito'y patotoo na ikaw ay kumakapit sa kanyang pangako. At upang maging patunay ng iyong pananampalataya, mag-iwan ka ng bakas dito. Isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang kapahingahan ng Diyos. Hindi ito para sa papuri ng tao, kundi bilang tanda na hindi ka nahihiya na ipahayag ang iyong pananalig. Ang bawat salitang iyon ay nagiging alaala na ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa araw na ito. At habang isinusulat mo iyon, tandaan mong hindi mo ito ginagawa ng mag-isa, daan-daan, libo-libo ang sabay-sabay na nagdedeklara ng parehong pananampalataya. Ito ang sandali ng pagtugon. Ito ang oras ng pagsuko. Ito ang araw na sinabi mong sapat na, hindi na ako pabibihagin ng pagkabalisa. Ito ang oras na pinili mong lumapit sa Diyos at hayaan siyang maging iyong kapahingahan. Kaya't huwag mo nang palampasin. Ngayon mismo isuko ang lahat, sapagkat sa paggawa nito, binubuksan mo ang pintuan para sa isang panalangin ng kapangyarihan at propesya na babago sa iyong buhay sa susunod na sandali. Isara mo ang iyong mga mata ngayon. Pahintulutan mong huminto ang lahat ng ingay sa paligid at ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib bilang tanda ng lubos na paglapit sa presensya ng Diyos. Sa sandaling ito, hindi na mahalaga kung gaano kabigat ang dala mo o kung gaano kalalim ang sugat ng iyong kaluluwa. Sapagkat ang Diyos na nangako ng kapahingahan ay narito mismo, handang pawiin ang bawat pagkabalisa na nagpapahirap sa iyo. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, ngayon dala ang lahat ng aming bigat. Ang aming mga puso ay sugatan, ang aming mga isip ay puno ng takot, at ang aming mga katawan ay pagod na sa walang katapusang laban ng buhay. Ngunit hawak namin ang iyong salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. At ngayon, Panginoon, inaangkin namin ang pangakong ito. Ama, tinitingnan mo ang bawat isa na nakikinig ngayon. Nakikita mo ang ina na umiiyak para sa kanyang mga anak, ang ama na nagtatago ng kanyang pangamba, ang kabataan na natatakot sa hinaharap, at ang matatanda na hindi na alam kung paano palalaban. Sa lahat ng ito, Panginoon, inilalapit namin sila sa iyo. Ikaw ang tanging makapagbibigay ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Diyos ng kagalingan, iniaangat namin sa iyo ang mga may sakit. Sa bawat katawan na pinahihirapan ng karamdaman, dumaloy ang iyong kapangyarihan at kalusugan. Diyos ng probisyon, iniaangat namin ang bawat tahanan na nagugutom, bawat pamilyang nag-aalala kung may makakain bukas. Punuin mo sila ng iyong himala, Panginoon, at patunayan mong ikaw ang Diyos na tapat na nagpapakain sa iyong bayan. At para sa mga puso na sugatan ng takot at pangamba, Panginoon, yakapin mo sila ngayon. Palitan mo ng kapayapaan ang kanilang kaba.
Palitan mo ng pag-asa ang kanilang pangungulila. Palitan mo ng lakas ang kanilang panghihina. Sapagkat ikaw ang nagsabi na ang iyong kapayapaan ay higit sa lahat ng pangunawa, at iyon ang aming inaangkin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang autoridad laban sa lahat ng anyo ng pagkabalisa. Tinatanggihan namin ang espiritu ng takot at inaangkin namin ang espiritu ng lakas, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Inihahayag namin na ang bawat tahanan na nakikinig ngayon ay tatanggap ng bagong himpapawid ng kapayapaan. Ang bawat pamilya ay sasamahan ng iyong proteksyon at ang bawat anak mo ay makararanas ng iyong presensya sa kanilang mga gabi ng luha. At ngayon, Panginoon, sa gitna ng aming sama-samang panalangin, itinataas namin ang mga kamay ng aming kaluluwa sa iyo at sinasabi, Ikaw ang aking kapahingahan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking katiyakan. Hayaan mong ang bawat patak ng luha ay maging binhi ng panibagong pananampalataya. Hayaan mong ang bawat sugat ng puso ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan. Hayaan mong ang bawat gabi ng pag-iyak ay maging umaga ng kagalakan. At sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat. Hindi na kami hahawak sa aming takot, hindi na kami kakapit sa aming kaba. Ikaw lamang, Diyos, ang aming kapahingahan. At bilang tanda ng aming pananampalataya, sinasabi namin ng sama-sama, Amen, ako'y naniniwala. Amen, ako'y tumatanggap. Amen, ako'y may kapahingahan kay Kristo. Kung naniniwala ka sa panalangin ito, ipahayag mo sa iyong puso at sa iyong labi, Ako ay may kapahingahan sa Diyos. At isulat mo rin ito bilang iyong patotoo, isang deklarasyon ng pananampalataya na hindi mo nahahayaang nakawin ng pagkabalisa ang iyong kapayapaan, sapagkat ang Diyos na tapat ay nasa iyong tabi ngayon at magpakailanman. Tahimik mong damhin ngayon ang bigat ng mga salitang binitiwan sa panalangin, sapagkat matapos ang klamor ng ating mga puso, narito ang banayad na bulong ng Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito ang pangako sa Isaiah 41:10, at ito ang paalala na ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Kahit gaano pa karaming gabi ang iyong ginugol sa pag-iyak, kahit gaano pa kalalim ang sugat ng iyong puso, ang katotohanan ay nananatili, ang Diyos ay tapat, ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman bumabagsak, at ang kanyang salita ay hindi kailanman bumabalik na walang bunga. Ang bawat salita niya ay haligi ng katiyakan na maaari mong sandalan. Kung sinabi niyang gagawin niyang kapahingahan ng iyong pagkabalisa, hawakan mo iyon na parang pinakamahalagang kayamanan sa iyong buhay. Isipin mo ang mga salitang nakasulat sa Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na iniuukol ko sa inyo, mga panukala ng ikabubuti at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang Diyos ay hindi lamang sumasagot sa iyong mga panalangin sa kasalukuyan, Siya ay may plano para sa iyong kinabukasan. Kaya't ang bawat hakbang na tila walang direksyon ay hawak pa rin ng kanyang kamay. Hindi kailanman mawawala ang saysay ng iyong mga laban sapagkat lahat ng ito ay may layunin. At ngayon, habang marahan mong inaalala ang mga pangakong ito, hayaang pumasok sa puso mo ang kapayapaan. Hindi ito kapayapaan na galing sa pera, sa trabaho o sa katiyakan ng mundo. Ito'y kapayapaan na galing sa isang Diyos na hindi nagbabago. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo, siyang kaya't sa pamamagitan niya ay ang amin ding amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. 2 Corintios 1:20. Kung kaya't sa mga darating na araw, huwag mong hayaan na ang kaba ang muling mangibabaw. Sa halip, isipin mong nakahimlay ka sa mga palad ng Diyos at walang sino man ang makakaagaw ng kapayapaan na iyon mula sa iyo. Kung paano mo minamasdan ang iyong tahanan at ang iyong pamilya, isipin mong sila'y nababalutan ng proteksyon ng Diyos. Kung paano mo iniisip ang kinabukasan,
Isipin mong ang lahat ng iyon ay nakaukit na sa plano ng Diyos na puno ng pag-asa. At kung sakaling muling bumalik ang gabi ng pag-iyak, huwag kang mangamba. Sapagkat ang bawat luha ay binibilang ng Diyos at ang bawat buntong hininga ay naririnig niya. Walang kahit isang detalye ng iyong buhay na nakakalampas sa kanyang mga mata. Kaya't maging panatag ka, kahit sa katahimikan, ang Diyos ay gumagawa. Kahit sa gitna ng kawalan, siya ay nagbibigay. Kahit sa oras na hindi mo maramdaman ang kanyang presensya, siya ay nananatiling tapat. Ngayon hawakan mo ang katotohanan ito. Hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman iniwan. Ang kapahingahan ng Diyos ay hindi lamang para sa kahapon, kundi para rin sa ngayon at bukas. At habang nagpapatuloy ka, dalhin mo sa puso ang katiyakang ito. Ang Diyos na nagbigay ng pangako ay siya ring Diyos na tutupad. Magpahinga ka sa Kanya sapagkat ang Kanyang salita ay hindi mabibigo. Ngayong narinig mo ang buong mensahe, panahon na upang ibalik sa iyong isipan ang pinakabuod ng lahat. Ang Diyos ay nangako ng kapahingahan sa gitna ng iyong pagkabalisa. Hindi siya nagbigay ng hungkag na salita, kundi isang tipan na tumatawid mula noon hanggang ngayon. Ang sinabi niya, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan, ay hindi kailanman nagbago. At hanggang ngayon ito'y nakabukas para sa iyo. Tandaan mong ang bawat gabi ng luha, bawat araw ng pagkabalisa, at bawat oras ng pag-aalala ay may katapat na pangako mula sa Diyos. Hindi Kanya iniwan, hindi Kanya pinabayaan. Siya ang Diyos na nakakita sa bawat sugat ng iyong puso, at siya ring Diyos na nagbigay ng katiyakang hindi ka kailanman mabubuwal. Kaya ngayon, hawakan mong mahigpit ang katotohanan ito. Ang kapahingahan ng Diyos ay para sa iyo, ngayon mismo. Kaya't habang nagtatapos tayo, hayaan mong ang huling salitang ito ang magukit sa iyong kaluluwa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay tapat, ang Kanyang pangako ay buo, at ang kapahingahang matagal mo nang hinahanap ay nasa presensya niya. Kaya't huwag kang bumitaw. Huwag mong hayaang agawin ng pagkabalisa ang iyong pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay higit pa sa lahat ng iyong iniisip at siya ang may hawak ng iyong bukas. Ngayon, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng ating patuloy na paglalakbay ng pananampalataya. Mag-subscribe ka sa channel na ito upang hindi mo mapalampas ang mga susunod pang mensahe na magpapatibay sa iyo araw-araw. I-activate mo ang kampanilya upang sa bawat bagong salita ng pag-asa ay agad mong marinig. At mag-iwan ka ng komento bilang patutuo ng iyong pananampalataya. Ako ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang bawat komento ay hindi lamang salita. Ito'y deklarasyon ng pananampalataya na magpapatatag sa iyo at magpapalakas din sa iba. Ibahagi mo rin ang video na ito sa isang kaibigan, sa isang kapamilya, o sa sinumang alam mong nangangailangan ng kapahingahan mula sa Diyos. Sapagkat hindi lamang ikaw ang tinatawag ng Panginoon, kundi pati sila. Sa ganitong paraan, nagiging daluyan ka rin ng pag-asa at ng pangako ng Diyos. At bago tayo magtapos, alalahanin mong ang puwang na ito ay hindi lamang isang channel, kundi isang sambayanang espiritual, isang komunidad na sabay-sabay na nananalangin, sumasampalataya at kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Kaya't huwag mong isipin na ikaw ay naglalakbay mag-isa. Dito mayroon kang kasama, mayroon kang pamilya ng pananampalataya. Maghanda ka rin sapagkat sa susunod na video ay muling bubuksan ng Diyos ang isa pang pangako na magbibigay ng panibagong lakas at pag-asa. Hindi mo ito dapat palampasin dahil ito ay magiging sagot sa panalangin ng marami at marahil sagot din sa matagal mo nang hinihintay. And kaya manatili kang nakikinig, manatili kang naniniwala, at manatili kang nakahawak sa katotohanan. Ang Diyos ay tapat at ang Kanyang pangako ng kapahingahan ay para sa iyo.